Nakapila na kami papunta sa Aguinaldo Shrine. May mga tindahan ng mga snacks. May rebulto sa dito. Alam mo, wala ka. Huwag kami walay sa ano mo. Alam mo. Ang laki ng bahay ni Aguinaldo. Dito, dito. Ayan, papasok na kami sa bahay ni Aguinaldo. Kasarinlan ng Pilipinas or Philippine Independence last June 12, 1898. So, kung ang structure po ay declared as National Historical Landmark, ang makikita po natin ay still yung original built ng bahay. So, makikita natin, yan pa rin po yun, pero 1845, isa po siyang bahay kubo until 1920 na naging isang ganito na po siya kalaki, isang mansyon. So, makikita po natin Bago pumasok ng mansyon, may briefing muna kung ano yung mga makikita sa loob tsaka yung mga bagay na hindi dapat gawin sa loob ng bahay. natin dyan, pin-reserve po. Dito siya naglalaro ng kanyang bowling. Meron daw siyang sariling bowling lane dito sa bahay niya. Ito po yung mga damit na ginamit ko dito ng mga kumero. Ang lahat po sa damit na ito, tinatawag ko nila Ryan Dillo. Yung Ryan Dillo na ito ay design ng isang national artist natin na walang iba kung hindi si Juan Luna. Dinesign niya yung damit at binigay sa kanyang kapatid na ang kapatid niya ay si Antonio Luna. Antonio Luna. Antonio Luna. Okay. So, ilan lamang po sa mga memorabilia na ginamit niya. Ayan yung pitaka, telescope, mga baunan, yung boots. Ito, yung mga diorama. This is all by General Ernesto Aguirre. Kaya ang nung dinampot niya yung lalagyan ng sword, nakita niya, naka-engrave yung date ng 1896. Yung 1896 is the birth date of Lilio Aguinaldo. Yan daw yung sword ni Aguinaldo. Tawad. Ginamit ko rin. Ganito ang itsura. Sana liyak ng tayo. Medyo nasira. Pero kung sino ito, lalabas ko si Lilio Aguinaldo, nagsasalita, hindi siya pwede yung palaya. Medallion. Tingnan po natin yung mga damit ng mga babae ng araw. Never ninyong makikita, unlike ngayon, na nakikita yung tuhod, nakikita yung binti. Yung araw hanggang paa. Ayan, Sumasaya mga dyan sa saya. sahig. Kumbaga, laging malinis po yung mga dinadaanan ng babae. Kasi kasama na yung paglinis nila. Nalilinis yung dinadaanan nila. Kasi ganito Ganda po ng kasama yung mga damit nila. tukad po, Lampas tukad na. cabinet. Kaya nga, nung araw, pagka nalinis yung Ganda sa kayo ng cabinet. mo, parang pangit mo sa Ito daw yung mga original na damit at gamit ng pamilya ni Emilio Aguinaldo. Diyos kay, ganyan yung mga suot dati. Sky. Suot ka niyan, mayaman ka. Ganda. Kasi, anak, pagsuot mo, mayayaman. Mayayaman. Yan ang mga suot mo. Basuan ang mga short. Ang haba. Talagang mga Pilipino. Wow. na hold. Ibig sabihin, puntok or stop. But the Filipino don't know how to speak English. He never understand the word halt. So he continued walking. Kaya doon nag-umpisa. Nung binaril yun, doon nagsimula yung away ng Pilipino at Amerikano. Sa may area po ng Sosiego Street, sa may Santa Mesa. And this is the original sword of Emilio Aguinaldo. Kung itukumpare niyo yung sword niya,
doon sa sword ni Ernesto Aguirre, napakalayo. Kaya lang, naging paborito niya yon kasi naka-engrave yung date ng kanyang taon ng kapanganakan, 1896. So ito yung mga boots, mga gamit niya, mga baunan, upuan. Yan po, yung ilan lamang sa mga memorabilia ni Aguinaldo. Kasi kay Aguinaldo pa yan. Pinaniniwalaan nila na gumagamit sila ng anting-anting. Ito yung mga panyo nila. May boots po. Yan, mga tabako, May boots po. a headdress. Sa lukot po. Sa Tagalog, a headdress. Pero in English, we call it as a chest. Ang laki ng susi, no? Ceremonial key. Cigar box sa inigarilyo. Bahay. Ang lawak ng bahay ko. Mansion kasi to, Sky. Anak na babae. Room ng anak na babae ni Aguinaldo. Mapapansin po. Ito yung mga banyo ng mga anak niya. Ang ganda, may tumbo-tumbo pa. So, anong araw magkaganito yung tsura ng banyo nyo? Wow, Kaya, Sky! yayamanin kayo. Mansion, Sky. Ang ganda, oh. May dresser po. Hindi po. Okay, ito po yung balkonahe na tinatawag na balkonahe ng mga makasalanan. Bakit? Balkonahe ng... Okay, form 2 lines. Follow the line, follow the line. Ito yung Balkonahe CR po nila, ang ganda ng mga CR. makasalanan. Bakit? Dito po nila pinagpaplanuhan kung paano nilang aatakihin yung mga kalaban nila. Kaya balkonahe po ng mga makasalanan. Sa likod kayo mga Aguinaldo, may mga secret passage. Ganda, oh. Tapos kaya ang lawak ng ano nila, oh. May piano pa. Wow, Sky. So grand. Yes, asahin. And yung chessboard, ito yung chessboard, yan po tinatago nila Emilio Aguinaldo, yung watawat ng Pilipinas during early days para po hindi makuha ng mga Kastila. Emilio Aguinaldo po ay makabayan. Even the design ng bahay niya, meron lulusot siya doon, palabas yan sa kung saan man niya pwedeng magtago. Ganda. And sigurista po si Emilio Aguinaldo. Sa panahon natin ngayon, kung maglalagay tayo ng water tank, dito madalas May tangke daw ng tubig sa bahay. Emilio Aguinaldo. Ng posisyon, si Emilio Aguinaldo during that time ay Director Interior. Pero meron pong isang taong tumutol. Sino yung tumutol? Sa posisyon ni Andres Bonifacio, anong director niya? Yan po ay si Daniel Tirona. Ito po yun. Ito po yung salbahe na to. Parang kamukha ni ano. Ito po yung tumutol. Bakit yung bibigyan? Kamukha ni ano, Kibuloy. Hindi naman nakapag-aral. So nagalit si Andres Bonifacio, magdalugro and magdiwa. Magdiwa pala. Okay? So gaya sabi ko sa inyo, nakaupo kayo dyan, dito nagbinitin yung mga katipunero, pero just in case, may nagsabi, okay, may kalaban na tayo, dumarating mga kalaban. Anong ginagawa nila? Kukuha sila ng armas. Pero in front of them, wala silang hawak na armas. Pero just in case may darating na kalaban, may kalaban na. So dito po nakatago yung mga armas nila. So dito itinatago yung armas ng mga katipunero. Hindi nyo alam, kung hindi ko ipapakita sa inyo, meron silang lalagyan ng armas kahit na dito. Ayan yan. Ilan lamang po yan sa gagawa ng armas. And dito, yung malaking wooden refrigerator ni Emilio Aguinaldo. Ito po yun. May Kung araw kasi refrigerator. hindi pa usong refrigerator, umaangkat tayo ng yelo. Tapos rep, wood rep. Yaman. Ito yung puntod ni Emilio Aguinaldo. Okay, dito makikita rin natin yung simbolo ng watawat. Thank you for watching, guys.